Dito po sa Deuteronomy 8:5-6, sabi po dito, at iyong pagmuni-munihin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon din pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. Di po ba? Parang napakabigat na bagay yung pinarurusahan ko, ano? Sabi dito, sabi nga natin kanina, chasten means to punish in order to correct. Ngayon sa kalibutang ito, sabi nga dito sa una, ang sabihin, at kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang mga anak. Sa sanlibutan ito, yung ating mga magulang, bilang mga magulang, it is our duty to discipline and correct our children. Di po ba mga magulang? Ito yung natin, duty or responsibility ng bawat magulang na i-correct yung bawat anak natin o disiplinahin natin ang ating mga anak. Gaya na ng sabi dito, kung paano tayo dinidisiplina natin yung ating mga anak, ganun din ang ating Panginoon. Bawat anak niya na nagkakamali, meron siyang, ito yung kailangan ng ating Panginoon para tayo ay madisiplina. Sabi nga, ang anak kapag nagdisiplina ng maayos, magkakaroon siya ng paggalang sa iyo, sa mga magulang, di po ba? Ngayon, sa sanlibutan ito, minsan may mga magulang na kung saan kinukonsinte yung mga gawa ng kanilang mga anak na hindi naman dapat. Di ba? Ang ating Panginoon, binibigay niya ang kanyang mga salita para tayo ay magkaroon ng sa ating ikatututo. Diba? Sa ating ikatututo. Hindi niya kukonsintihin yung mga mali nating gawa. Kaya andyan lagi ang paalala ng salita ng ating Panginoon para tayo ay matuto sa ating buhay ngayon. Para tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Hindi tayo pinaparusahan ng ating Panginoon o dinidisiplina ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng para tayo ay magtampo sa Kanya, di ba? Ibinibigay ang salita ng ating Panginoon para makinabang tayo sa Kanyang mga salita. Sabi dito, sa pamamagitan ng pagdisiplina ng ating Panginoon sa atin, doon natin malalaman, sabi niya, at iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumahad ka sa Kanyang mga daan. Ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na lumakad sa daan ng ating Panginoon. Kaya niya tayo dinidisiplina sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ngayon po, meron po ba kayong dagdag na may babahagi dito po sa ating unang versikulo na pinagbabatayan sa ating pag-aaral sa mga malaya pa o pa? May dagdag po. Kuya Rudy. Dito sa ating pinag-aaralan, salamat sa Panginoon mga kaibigan. Chastisement. Dito sa ating meditation sa Deuteronomy, sabi nga rito, yung desire ng Panginoon sa mga tao ay paglingkuran siya. Kaya nila lang ang tao para paglingkuran ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero may pagpili pa rin yung tao na paglingkuran ng Panginoon. Yung will ng tao na paglingkuran ng Panginoon, ito yung kanyang pagpili. Pero doon sa Old Covenant, dito sa ating Sunday School, kung ang isang bata raw ay hindi makorek, binabato ito, siya ay mamatay. So, mabigat yung karosan pag yung isang bata raw hindi siya patuloy o hindi siya pasukin sa kanyang magulang, binabato ito hanggang sa mamatay. Yun ang mabigat doon. Pero salamat sa ating Panginoon sa ating kapanahonan,
ang matigas yung ulo natin, hindi naman tayo ginagawang ganun yung batas sa ating Panginoon. Kaya nga yung karusa ng Panginoon ay minsan sasabi natin pag dumating sa kanyang buhay na dumating yung masama sa pinaparusahan ako ng Panginoon. Isang pagkagising din sa tao na talagang nais ng Diyos na ang tao ay maglingkod sa Panginoon. Ngayon kung gumagawa siya ng masama, kasi yung bunga ng kanyang masamang ginawa, mayroong bunga niya, maaaring pagkapahamak, maaaring buhay niya rin ang kapalit. Pagka hindi siya nagpasukin sa maaaring sa kanyang mga magulang, o maaaring siya tinuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung parusa, maging sa ating mga anak, yung parusa ay kailangan natin din gawin sapagkat sabi nga kung minamahal natin yung ating mga anak ay parusahan natin para sa pinagtututo. Pero may parusang hindi maganda naman ating nakikita sa mundo ito na yung parabagang parusa na walang pakinabang. Diba? Meron ganyan pinaparusahan yung anak pero imbis na matuto yung kanyang anak ay lalong napapalayo yung kanyang kalooban. Di ba? May mga magulang na ganyan lalo higit na kung siya hindi makakilala sa Panginoon. Kaya paano mo maitutuwid yung anak kung ikaw naman ay hindi mo nakakilala sa Panginoon. Kaya yun ang mahalaga sa isang magulang. Kailangan makakilala mo rin sa Panginoon para maituwid niya yung maling gawa ng kanyang mga anak. Kasi siya yung magiging halimbawa ng kanyang mga anak Ngayon, sabihin sa inyong anak na huwag kang maglasing, huwag kang maligarilyo, pero yun ang ginagawa mo. Para mo itutuwid yung iyong mga anak. Kaya salamat sa Panginoon, mayroon pang mga liwanag dyan na natin makikita. May mga katanungan po kayo dito sa gaaral. Kaya balik tatanong ko lang na spiritually ang tatanong ko lang literal na kalagay ng pamilya kasi ito di ba ito naman ang pattern natin yung nabanggit niya sa pag-aralin natin na nung panahon talagang binabato at talagang binibigyan ng parusa at mga anak. At ito naman ang ginaganap ng ating Panginoon sa kanyang mga anak at kasalukuyan. Literally sa ating mga magulang, sa ating pamilya, paano ba natin masusunod sa kasalukuyan ang tungkol sa pagdidisiplina ng ating mga anak na sa kasalukuyan naman ang ating lipunan may mga batas na kontra dito. Siguro po ang dapat sumagot niyan yung mga magulang. Diba? Kasi, ano nga ba yung tamang pagdidisiplina sa anak? Bilang mga magulang, paano ba natin dinidisiplina ng ating mga anak kung sila yung mga nagkakamali? O kung sabi nga chase them to punish in order to correct, restrain from excess. Minsan kasi yung mga magulang, gumagana yung pag-ibig Ngayon, paano natin sila didisiplinahin kung nakikita natin na yung mga anak natin ay sumusobra na minsan? Ano yung tama natin gagawin para sila ay madisiplina? Mga nanay, mga tatay. Kuya Rom. Nung hindi pa ako kilala sa ating Panginoon. Yung aking pagkadisiplina sa aking mga anak nila siguro hindi yun minsan nga pag pinapalo ni Sister Dino yung mga bata, gagalit ako. Bakit ipapalo yung anak mo? Ngayon yun ay hindi pala tama yun. Nung nakilala ko ng ating Panginoon, hindi pala yung pagpalo pala ay nandyan pala yung kasama pala yan sa pagpalo ng ating Panginoon. Yung pagpalo ng ating Panginoon, yung nakilala ko ng
natin po yung tinanong ko na ating Panginoon. Doon ko nalaman na yung pagpalo pala ay hindi pala bawal. Noon ay nagagalit ako pag pinapalo yung aking anak noon na spiritual. Pero nung nakilala ko ating Panginoon, nasaway ko ang aking mga anak, sabi nga doon sa aralan natin na saway sa turo ng ating Panginoon. Yun ay dapat natin yan sa ating mga anak. Na hindi naman natin kagad pinapalo yung ating anak, hindi siya nagkakamali. Yun ay pinapalo natin para i-influence yung kanilang pagkakamali at ating i-explain sa kanila. Bakit paano natin pinalo. Hindi lang tayo na pinapalo ng ating basta-basta, hindi. Titingnan din natin yung ating kung ano yung pagkakamali natin mga anak. Noon hindi ko pa nakilala talaga, nagagalit ako pag pinapalo ng spiritual yung mga anak. Pero salamat sa Panginoon, mali pala yun. Nung naliwanagan ako at naano ko yung ng ating Panginoon, yun pala ay kasama pala yun sa pagpapdisiplina ng ating mga anak. Amen. Ano pa po? Doon sa tanong ni Kuya Pat, no, yung may batas na ngayon, yung pagdisiplina sa mga anak ay meron isang bawal na ina-impact mo ng mundo natin ngayon, kaya yung mga bata ngayon, anong sumitigas na ang mga ulo. Kasi siguro makita ng batas na maling pagdisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak. Diba, meron yung ibang pagdisiplina, maaaring ibinigay nila yung kanila na parang ang tawag nila doon, yung child abuse na tinatawag. Diba, halos parang baga hindi na pagtutuwid sa maling ginagawa ng magulang sa kanyang mga anak. Kaya siguro nagkaroon ng batas na ganyan. Pero kung ikay Kristiyano na, ang pagtutuwid sa iyong mga anak ay tinutuwid mo siya ayon sa salita ng Panginoon. Hindi yung ayon sa iyong kagustuhan lang. May kay Padre Pabina, dapat bawat gusto mo, kailangan masunod. Pero hindi naman yun ang ayon sa kalooban. Gusto ng magulang, huwag kang sisimpa, di ba? Siyempre, kung isis din ng kanyang anak, maaaring mapalo siya, pero hindi yun ang batas ng Panginoon. Kaya nga sa pagtutuwid ng isang magulang sa kanyang mga anak, muna kailangan batayan niya yung salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi siya babatay sa salita ng Panginoon, para maituwid ng kanyang mga anak, maaaring mamamali siya. Yung damdamin ng kanyang anak, maaaring mapalayo rin, di ba? Ibig na maging may takot sa kanya para sumunod, maging takot na lang yun dahil ayaw niyang masaktan. Pero sa katotohanan, yung kanyang kalooban na malayo na sa kanyang mga magulang. Kaya pakaingatan natin bilang mga anak ng Diyos kung paano tayo magbigay ng punishment sa ating mga anak. Dalawa lang ang mangyayari, maaaring mapalayo sila sa atin o mapalayo sa Panginoon at hindi mapabuti yung kanilang mga buhay. Kaya yung batas ng pagpaparusa, siguro nakita rin ang batas yan na sa maling pagpaparusa ng tao kaya ginawa rin yung batas. Terus. Yung nga po sa yung part, talagang ano na yun, parang naman, dun sa ibang verse matagal na yung batas. Kaya, ang sisigas ng mga ulo ng mga ano doon, dun sa ibang bansa, lalo sa Amerika, yun nga sa pinagpugwadyan doon ni Papa dun sa public school, grabe yung mga bata dun, lalaki. Hindi mo pwedeng pitikin kasi tatawag sila sa 163. Hindi ka na pwede kang nanggaling sa trabaho mo, kaya ang gagawin nila, kausapin nila, hindi mo pwedeng pagsikan sila. Pero meron pa rin mga talagang kagaya ng mga Pilipino na alam nila na yung pamamalo ay maganda. May mga kamag-anak kasi doon yan, ginagawa nila, itinatago may underground sila, hindi nila tinatago yung mga anak nila. Tinagalpak nila, pinapalo daw. Matitino yung mga anak nila. Ngayon, dito sa ating, kailan na yung bill na yan pati sa kailangan bawal na yung makaro. Pero, ano nagiging result ngayon? Tumanda po ba? Ibang klase na yung mga bata ngayon. Kahit sa bahay. Ngayon, mapalad pa rin yung pagkatapos na
mayroon tayong pagkakataon na nadisiplin yung anak natin nung time na wala pa yung batas na yun, yung pamamalo. Kasi si Sarah, sinturon din yan eh. Nung bata siya. Basta't nahawakan ng tatay niya yung sinturon, at alam niya may kasalanan siya. Nasisinturon din siya, salamat sa Panginoon na yan ay base sa dapat pamalo lang yung sinturon eh. Salita ng Diyos yun eh, huwag mo iuwag yung pamalo mo sa iyong anak. Yan, si Rex, lumaki din yun sa amin. Sibisit pa nga sa amin, sa sako. Tumino naman siya, yung computer mo nakawilian niya eh, hindi pumapasok na sa computeran eh. Bibitin siya. Pero nung talagang natakot siya, ang maganda dito sa pag-discipline, hindi lang yung pailalim din yung init ng ulo. Kasi minsan mayroong nagdidisiplina, sobra naman yung init ng ulo, yung tinatanggap ng bata, mas sobra naman dun sa kasalanan na ginawa niya. Saka ang maganda dito, kapag alam niya na may kasalanan, i-ano mo yung batas, ano yung batas kapag nagkasala ka ganito. At saka kung nakareceive man siya ng pamalo, nalalaman din niya kung ano yung kasalanan niya, pinapaliwanan din, bakit siya pinalo. Kasi may mga batang hinahampas na lang, hindi naman alam kung ano yung kasalanan niya. Imbis na mamahalin niya yung magulang niya, yung parang lumalayo yung loob. Kasi hindi nila maintindihan, sobrang sakit eh. Hindi naman naintindihan kung bakit siya pinalo, hindi pinapaunawa kung anong dahilan yung bagay na yun. Kaya dito, namin ni Brother Rudet, base sa Biblia, ng ating batayan, sa salita ng Diyos. Kapag isinet aside natin yung the word of God, ating pagdidisiplina, di ko kahit tayo, kailangan nandyan pa rin yung salita ng Panginoon na maaaring gabayin natin sa ating pagtuloy sa kanila. At mapalad na tayo, at least yung mga anak natin, naladala natin sa panambahan. Nandito katulong din natin to nurture para na sila, natuturuan sila. Full family in church, yan ang nagtutol ng moral values ng bata eh. Ngayon, kapag mawala lahat yan, kasi kuminsan ang mga magulang, ang kaisipan na lang nila puro material, pinupunin nilang material, akala nila, yun lang yung pangangailangan ng isang bata. Ang pinakakailangan ngayon ng mga bata, walang iba kung yung salita ng Panginoon eh. Na kapag nagkaroon siya ng takot sa Panginoon, siguro napakalayo din naman, napapaluin, may matuwid na siya eh, tinutuwid na siya ng Panginoon eh. Kaya kung lumapit na siya sa Panginoon eh, wala namang gagawa pa yan ng mga bagay na labag sa yung kalooban. At hindi naman din tayo basta mamamalo na walang kasalanan, di ba? Palo mo hindi ko daw pinapalo yung walang kasalanan eh. Kaya ganun din yun. Kapag yung isang bata na ituwid na siya sa kanyang kabataan, ilapit mo na siya sa Panginoon, malayo ito na magkakaroon pa tayo ng sakit ng ulo kung paano natin sila disiplinahan. Kasi kasama na natin ang Panginoon, kasama na natin yung salita ng Diyos. At salamat sa ating Panginoon. Yung sabi nga ni Kuya Rudy kanina, dahil tatay pa, yung batas natin ngayon, medyo parang nagko-contradict na sa batas ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating mga Kristiyano bilang mga anak ng Diyos, pairalin pa rin natin yung kung ano yung nasa Biblia. Sa sanglibutan ito, napapansin po natin marami na pong mga kabataan na maagang nag-aasawa. Paano pag nagkaanak sila? Sabi ng salita ng ating Panginoon, basahin po natin yung sa 1 Timothy chapter 5 verse 14. Sabi po sa English sabi niya, I will therefore that the younger woman marry, their children guide the house. Yun po ang nakalagay doon eh. Kung mapapansin po ninyo, sabi ng Biblia, marry first, tapos bago siya magkakaroon ng anak. At kung papansinin din po ninyo, sabi niya, younger woman. Hindi sinabi ng salita ng ating Panginoon, younger girls. Hindi po ba? Pag woman kasi, ibig sabihin, fully grown na siya. Alam na niya yung nararapat na maging ugali kapag siya'y magiging isang magulang na. Kaya yan po ang nagiging problema po ng sanglibutan ngayon. Marami po tayong mga kababayan na mga gabong nag-aasawa na kung paano hindi pa nila alam yung tamang pag-aaruga o tamang pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Kaya po siguro
ang batas natin dito sa Pilipinas, nakita po nila yon na wala improper yung pagdidisiplina ng mga magulang sobra. Kaya sabi nga dito, sa plano ng ating Panginoon, ang mga anak kinakailangan igalang ang mga magulang. Di po ba mababasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 12. Sabi, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Sabi nga, di ba, hindi mo pwedeng ituro ang paggalang sa iyong anak kung ikaw mismo hindi ka marunong bumata. Di po ba? Kinakailangan, bilang isang magulang, nakikita po sa atin yung paggalang sa ating kapwa, sa ibang tao. Kasi, doon po natin nakikita makukuha yung honor ng ating mga anak. Sabi, ang honor, ito ay ini-impart natin sa ating mga anak. Hindi natin pwedeng sabihin na igalang mo ako anak. Igalang mo ako anak dahil tatay mo ako. Hindi na po natin dapat sabihin yun eh. Makikita ng ating mga anak yung ating buhay. Sa pamamagitan po ng ating buhay, makikita nila yung nagiging buhay natin. Doon sila magkakaroon ng respeto sa bawat isa sa atin. Di po ba? Sabi nga lagi nating naririnig, action louder than, ano ba? Action speaks louder than words. Di po ba? Kung nakikita sa ating pong mga, hindi po ako magulang, sa ating pong mga magulang, minsan ba nakita sa atin yung kung paano tayo mamumuhay nakikita yan. Sabi nga, we are all products of our environment. Sa ating, di po ba, isa sa nakapaligid sa atin yung ating pamilya, yung ating mga magulang. Kaya kung talagang nakita ng ating mga anak kung paano tayo sumunod sa pagtuntunan ng batas ng sanlibutan ito, maging sa pakikisalamuhan natin sa labas ng ating tahanan, lagi natin kasama ang ating mga anak. Pag nakita nila na tayo ay nagkakaroon ng respeto sa bawat isa sa atin, o sa bawat mamamayan na nasa ating sanlibutan na ito, yun yung kanilang mai-implant sa kanilang puso. Kaya, igagalang tayo ng ating mga anak. Hindi na natin sa pagdidisiplina natin sa ating mga, hindi na sila magre-rebelde eh. Hindi na sila mauunawaan kanila kung bakit mo ginagawa yung bagay na yun. Diba, narinig po natin sa ating mga susunod kanina, para parang hindi maunawaan ng mga anak mo kung bakit mo ginagawa yung bagay na yun. Mauunawaan nila yun kung nakikita nila tayo yung buhay. Makikita nila yun eh. Magmamanifesyon sa kanila sa ating mga buhay na ito. Ito yung yung experience na nakikita nila sa atin, yun yung magtuturo sa kanila para sumunod sa atin. Kaya hindi tayo mahihirapan na disiplinahin yung ating mga anak. Kaya, dito na po tayo sa... May tanong ako. Ano ba yung natin yung Jordan natin? Family, Christian family, di ba? Christian living. Kasi hindi na kailangan natin sa last 5 minutes. Ngayon, ibig sabihin nakapokus dito sa mga Kristiyano yung ating pinag-aaralan. Yung tanong ko, pinaparusahan ba ng Panginoon? Anong tawag dun sa mga hindi niya anak? Sa mga tawag doon? Palo din ba? Tatawag po tayo. Ano po ba yung, di ba yung pinag-aaralan nga po natin, yun yung pagtalo ng ating Panginoon sa Kristiyano. Sabi nga, bawat tinatanggap ng anak, pinapalo niya yun. O dinidisiplina ng ating Panginoon. Ngayon, sa mga hindi pa po tumanggap sa ating Panginoon, ano pong tawag doon? Palo din po ba? Sino po ang sasagot? President.
halimbawa yung makasalanan, kasi makasalanan siya, gumagawa ng kasalanan eh. Yung nangyayari sa kanya, bunga ng kanyang kasalanan na ginawa. Pero ang ano po sa palo sa Kristiyano ay yung parang pagpalo naman ay paalala na ikaw ay mayroong pagkakamali, mayroong hindi kasi yun. Kasi iba yung parang ewan ko lang kung tama. Kasi yung kasalanan kasi yun, nangyayari sa kanila yung mga bagay na parang sa tingin nila ay parusa o palo kasi dahil ng ginawa nilang kasalanan. Bunga ng mga ginawa nila. Meron pa. May naisip po kayo. Tama na ang lahat ng nagaganap na anumang nangyayari sa buhay mo, naaayon din sa mga gawa mo. Una, diba, sa makasalanan, kung dumating sa kanya, halimbawa nakulong siya o kaya na paaway, dahil sa siya'y, yan ang kanyang ginagawang buhay eh. So, kung anong ginawa mo, maaaring yan ang kabayaran o talagang yun ang magaganap sa'yo. Pero, sa pag-aaral natin, alam naman natin na ang makasalanan ay hiwalay niya sa Diyos. Yun ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, ang kasalanan. So, walang pananagutan ng ating Panginoon sa mga bagay na nagaganap sa Kanya. Kasi, bunga yan ang Kanyang gawa. Sa ating mga Kristiyano, dahil ito'y aralin ng isang Kristiyano, bagamat nagaganap din sa atin ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Tayo nagpapasalamat dahil maliban kung mayroon tayong guilt, doon tayo magkakaroon ng pananagutan. Na alam mo, nagkaroon ka kaya pinapagabag ka. Pero kung buo ang iyong pananampalataya na ito'y naganap lang sa isang bagay na naniniwala ka na lumalakad sa kanyang daan, ay hindi rin natin masasabing hindi ko rin masasabing palo kung sa bahaging yun, kung hindi lalong nakapagpapalapit sa iyo na palagi mo siyang maalaala sa lahat ng iyong gawa. Kahit sa mga ganong kalagayan, nakapagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga anumang nagaganap sa buhay natin. Talagang ko yung tanong, yung parusa kasi, ano ba yung parusa ng Panginoon? Sa mga Kristiyano, mga Kristiyano nga yung pinapalo ng Panginoon. Ano yung palo ng Panginoon sa isang Kristiyano? Na maaaring naranasan din ng mga Kristiyano. Ano ba yung klaseng palo ng Panginoon? Ano yung pinapalo sa Kanya? Ano ba yung maling gawa kaya sa pinalo ng Panginoon? Kasi sa mga kasalanan, hindi natin nasabing pinalo sila. Hindi natin alam yung palo na para sa mga Kristiyano. Yung palo po kasi, yung sa mga makasalanan, hindi, po yun eh. Ang ating Panginoon, lahat ng bagay po niluluwa na po. Lahat ng nangyayari sa atin, meron siyang kapahintulutan, di po ba? Lahat meron po siyang kapahintulutan. Ngayon, di po ba lahat ng kalamidad na nangyayari sa ating minsan, may kapahintulutan ng ating Panginoon at maraming mga namamatay, maraming napapahama, maraming nasusugatan. Ito yung, kasi ang layunin ng ating Panginoon, sa sanlibutan ito, ang ating Panginoon sa Kristo, kaya siya pumunta dito, para ang tao ay magkaroon po ng kaligtasan mula sa kasalanan. Yun yung nais ng ating Panginoon, kasi ang tao nakalimot na po sa ating Panginoon. May mga bagay minsan na dumarating sa atin nung hindi pa tayo nakakilala ng ating Panginoon, na para bagang hindi tayo minamahal ng ating Panginoon, kasi nawawala yung mga bagay sa atin. Pero ang pinaka main reason dito ng ating Panginoon, kaya pinapahintulutan niya yung mga bagay na yun, na minsan napakasakit po dito ba? Pinapahintulutan niya yung mga bagay na yun para maalala natin siya sa ating mga buhay. Di po ba? Para maalala natin siya. At yun yung magiging dahilan para maakay tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at magsisi at mapabilang sa Kanyang pagbuhay.
example na ginagawa ng isang Kristiyano para siya ay mapalo. Maganda kasi, meron kasi akong before na hayag naman sa kanya na nakita yung ginawa niya na hindi na kalooban ng Panginoon. Pero ang niya is pinalo lang siya ng Panginoon. Hindi yung bunga ng kanyang yung kanyang ginawa. Bago po basahin po natin dito sa awit 118 verse. Sabi ko dito, pinarusahan akong mahinam ng Panginoon, ngunit hindi niya ako binigay sa kamatayan. Sabi niya dito sa 118 verse. Kaya malinaw po na pinaparusahan tayo ng Panginoon yung kanyang mga anak. Sino po yun? Kuya Arvin, nagtatas ka ng kamay. Meron na po akong karagdagan. Minsan ginagamit kasi yung palo at yung palusa ng papalit-palit na salita. Pero hindi na nangangahulugan pag sinabing palo, sinabi tayo na nagkasala tayo. Pag pinalusahan tayo, nagkasala din tayo. Yung palo o yung palusa na tinutukoy ng Biblia sa mga anak na Diyos para i-correct or disiplinahin yung di ba sa isang magulang para disiplinahin yung mga anak. So yun ang nais ng Panginoon. Para ang kanyang anak, hindi mapalayo, hindi mawala sa kanya yung kaligtasan. So yun ang nais ng Panginoon. O yun ang ginagawa ng Panginoon sa mga Kristiyano. Dinidisiplina niya ang bawat isa natin. Kasi habang tayo lumalago, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, maraming bagay na kailangan lalo sa pamumuhay natin ng banal. Yun ang nais ng Panginoon para lalo tayo makapamuhay ng banal. Kaya ito na yung disiplina. Ngayon yung palo naman at parusa, meron din sinasabi yung mga matatandaan na pag ang isang Kristiyano nag-backlight, papaluin din siya ng Panginoon. At yun ay matinding kalo. So, ibang usapin din po yun na kaya pinalo siya ng Panginoon para kapag-galing doon siya. Tapos yung hindi naman, diba sabi kung hindi nyo nararanasan ang parusa ng Panginoon, mga anak sa Rio kayo. So, ang parusa ng Panginoon, ang pagdidisiplina ng Panginoon, sa mga anak lang yan. Ngayon sa mga hindi Kristiyano, since under probation tayo, lahat tayo nasa pagsubok ng buhay. So, ang sabi doon, ipaalala ng Diyos na kailangan siya ng mga tao. Kaya hindi nyo ba nalalaman ang kabutihan ng Diyos sa mga kaibigan ko? Kasi minsan pag ang tao maaluan, hindi nila naalala ng Diyos. Pero pag sinubok sila ng Diyos at talagang pinarusahan sila ng Panginoon, doon lang makakaalala ang tao. Tita. Yung tanong ko kanina, di ko ba tayo sa Christian building yung pinag-aaralan natin ngayon, ang Diyos ba parusa din ba ang tao doon sa chastisement din ba sa mga outside natin yung dad sa kagaya ng pinag-aaralan po natin. Example po natin, sa isang pamilya natin, nasaan po yung authority natin? Sa pamilya lang po natin, di ba? Sa ating mga anak. Sila yung sinasasay mo pag sila nagkakamali. Sila yung pinapalo. Wala ka ng karapatan kung yung pamilya ng kapitbahay mo. So, pwedeng makialam doon, pagdisiplina sa anak ng iba. Parang yun ang napupurset nakikita ko. Sa Panginoon, yung kanyang mga tinatanggap na anak, sabi niya, pinaparusahan niya. Doon sa info natin, sabi niya, benefit, para tayo ay makinabang. Ngayon, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, anong tawag doon sa mga nangyayari sa kanila? Kunyari, biglang nag-distract siya ng matinding karamdaman, nagkaroon ng cancer.
O kaya, ano pa, yung nangyari, nalilitirato siya. O, dumating ang pagsubok pang tawag doon, o, palo ba yun? So palagay ko ano yun? Parang mga paalala. Paalala ng Diyos sa kanila. Kasi kung minsan, sinabi niya rin, kapag hindi sila, unless na lumapit sila sa Panginoon, kapag yung ginagawa ng Panginoon eh, kung minsan kapag wala silang sakit, ang hirap-hirap nilang lumapit sa Panginoon. Pero kapag nagkaroon ng matinding problema, yun naman yung way para lumalapit sila sa Diyos. So, kapag dumarating sa kanila yung bagay na yun, anong tawag natin doon? Mga punishment din ba? That's why yung parang yung punishment eh. Mga paalala. Mga paalala ng Diyos. Kaya yung nagamit nagamit din yung mga paalala ng Diyos. Para tao, mag-isip niya na mayroong makapangyari ng Panginoon. Kaya nga po, bilang mga Kristyano, yung pagpapangito ng Diyos ay para sa mga pagkakamali, mistake, or sin. Kasi kung pagkakamali lang, kung minsan, ano ba yung mistake? Yung tanong ni Sir Jimmy kanina eh, ano nga ba yung mistake? Kasi yung mistake at saka yung kasalanan, magkaiba po yun eh. Transgression of the law, sabi niya. Yung willfully, na tinanggap mo yung will ng Panginoon. Isang halimbawa dyan, dun sa journal natin, yung halimbawa dyan, si David, diba? Si David, o, nag-move naman tayo. Si David ang halimbawa ng transgression. Talagang nag-transgress siya. At sinalo siya ng Panginoon, maliwanag yun. At mayroong bunga yung ginawa niyang kasalanan na matay sa kanya, hindi nanganak na anak. Ngayon, kung minsan yung mistake, halimbawa, nagsalita ka ng isang bagay na isang bagay sa iyong kapwa, and later on, you find out na mali pala yung kutob mo, mali pala yung mga sinabi mo. Mistake yun, mali yun. Na kung minsan hindi kinakailangan, kapag nagsisi ka, lumapit ka sa pagsisisi, na minsan hindi naman subject na kailangan parusahan ka dahil sa mistake mo yun. Di ba? Kasi may mga talagang matindi na kasalanan na kinakailangan ng tao. Kasi yung mistake, pwede kang mag-recover, mali pala ako, Panginoon, patawarin mo. Kamali ako sa ginawa ko ganito. Hindi naman ito subject na kailangan ng parusahan ng Diyos para paalalahanan ka. Kasi sabi niya in order, sabi niya sa natin para mag-benefit tayo pag kinukorek tayo. Nalaman mo na alam mo na, mistake mo yun eh. Kaagad-agad kang nag-sorry ka pa rin, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ngayon, yung chastisement ng Panginoon, halimbawa, kasala ka na, tapos talagang medyo masakit minsan yun eh. Yung pastor, hinihila yung leg mo ganyan. Iba na yung nilalakaran mo, talagang masakit yan. Masakit talaga yung palo ng Panginoon kapag isang tao, pinapaalalahanan na siya ng Diyos. Siya, ipag-deset. Pinaalalahanan na. Tumigas yung ulo na, tumigas yung leg niya. Hindi niya pinapansin yung paalala ng Diyos. Susunod niyan, paluin na siya ng sakit. Nagkaroon na siya ng maliit karamdaman. Kasi hindi naman natin pwedeng yan yung kapwa natin. Pinag-aaralan po natin yung sarili natin. Alam natin na yung kung ano yung dinadanas natin, kung palo ba yun, palo na, kung mayroon kang ginawa. Transgression. Alam mo yung pinapalo eh, yung pagkasalanan eh. Pagsuway ng kalooban ng Diyos, minsan paalalahanan, medyo masakit yun. At maging aware tayo, maging sensitive tayo. Kaya ang napakaganda sa isang Kristyano, sensitive siya, nag-evaluate tayo sa ating kalagayan. Panginoon, ano ba itong nangyari sa akin? Parang pinapaalalahanan ka na niya. Kapag nagmatigas ka din, alam na niya na nalilihis ka na eh. Hindi ka pa rin sumunod. Minsan, palo na. Ayun ang matindi, may kasama ng iyak yan. Si David, nung naglalaro, talagang papait-pairat ang Panginoon. Pagtangis niya sa Panginoon, yun ang maganda. Sa pinapalo ng Diyos. Talagang gumawa na yung kalagayan niya. Meron naman kung minsan pinapalo, pinapatigas naman yung gate. Hindi sa lumapit sa Panginoon,
draw men closer to God, ilapit niya yung sarili niya dahil itinakita na ng Diyos ang kasalanan niya. Kasi lumalayo pa sa Panginoon, nagagalit pa sa Panginoon. O lumalayo pa sa kapulungan. Lumalayo pa sa pag-iipon, sa servisyo. Kaya dito yung lesson po natin, kaya binigay ito sa atin, na pinapakita talaga ng Panginoon, na yung chastisement, ikipagpapakita ng pagmamahal. Kaya minsan magulang, pag hindi niya mahal yung anak niya, babayaan lang niya, tigas-tigas na ng ulo. Hindi pagmamahal yung hindi mo siya paluin eh. Nakita mo na, nagwawala na wala na magpatuturan ng kanyang ginagawang pababayaan mo lang dahil mahal mo, ayaw mong taksan, kawawa mo anak ko. Mag-isang anak ko lang ito. So, kaya din nila ba ginagawa? Pinagawin siya. Pagpapakita niyang pagmamahal, kaya ngayon mayroong kwento eh. Anak, tinatalo kita kasi mahal kita. Sabi mo tatay. Kulang naman sa explanation, mahal daw niya, pinalo niya. Sa isang araw, may dalang pamalo din yung anak, eh, pinalo-palo yung tatay. Kapag bago ko pinapalo tayo, mahal kita. Hindi niya na-explain mo. Hindi niya napaliwanag, kaya sa pinalo, dahil may ginawa niya yung kasalanan. Kailangan maging maliwanag. Clear talaga. Pag mayroon man silang in-accept na nagawang kasalanan, maging maliwanag sa kanila kung bakit mayroong ganon, mayroong pamalo, dumangsi sa kanilang. Amen. Kaya malinaw po dito na sabi nga, bilang mga anak ng Diyos, kapag nakita po natin na tayo ay nagkamali, matuto po tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Ano po, di ba? Kasi, di ba yung halimbawa natin si David? Si David ang ginawa niya, pinagtakpan pa niya eh. Gusto niyang pagtakpan yung kasalanan ng ginawa niya, yung ginawa nila ni Rebecca ba yun? Bathsheba. Pinatay pa niya si Urias para ma-justify lang yung pakikipagrelasyon niya kay Bathsheba. Di ba? Tinatakpan niya yung kasalanan ginawa niya para maipakita na siya hindi nagkasala. Ma-justify niya sa kanyang sarili. Wala naman akong kasalanan eh. Tama lang yung ginawa ko. Pero, pinaalalahanan siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jonathan. Jonathan po, di po ba? Nathan. Propeta siya ng ating Panginoon. Diba, dinala siya kay David, pinaalalahanan siya ng isang salinghaga. Di po ba? Ngayon, ang pinakamagandang ginawa po ni David dito, nagpakumbaba siya. Hindi siya nag-complain. Hindi na siya nagreklamo, kundi nagpakumbaba siya sa ating Panginoon. Tinanggap niya yung pagkakasala niya at nagsisi siya sa bagay na yun. Yun yung dapat na maging attitude ng bawat isa sa atin. Unless na tayo ay magpakababa sa ating Panginoon, may magagawa pa siya sa bawat isa sa atin. Diba? Kesa yung patigasin natin yung ating puso, baka dumating yung pagkakataon na wala na siyang magawa. Hindi niya na tayo maituwid. Akala natin Kristiyano pa tayo, pero in the heart pala hindi na. Kaya, napakaganda po bilang mga anak ng Diyos. Lagi tayong magpasakot sa palatuntunan ng ating Panginoon. Gaya ni David, nagpakababa po siya sa ating Panginoon. Sa 119 verse 67 and 71 na po tayo. Wala na pong tanong. Kung wala na po, dito na po tayo. Sabi po dito sa 67, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit, ngayon itinutupad ko ang iyong salita. Ngayon, ang ating Panginoon, pinapaalalahanan niya tayo para matuto tayo sa ating buhay spiritual. Sa ating buhay spiritual, kailangan po kasi natin lumago sa salita ng ating Panginoon. May paglago po yan. Hindi po tayo nag-iistik na lamang sa justified state. Kinakailangan natin lumago. Kaya, yung ginagawa ng ating Panginoon na minsan, maaaring sabi natin, lagi na lang ako. Bakit ba yung salita ng ating Panginoon, lagi na lang para bagang napatutungkol sa akin? Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat ito yung isang pagpapakita ng ating Panginoon na minamahal niya tayo. Maaaring masakit po yan, masakit minsan. Pero ang layunin ng ating Panginoon para matuto tayo na sumunod sa kanyang kautusan. Di po ba?
nung tumanggap naman po tayo sa ating Panginoon, hindi ko natin alam lahat ng kalooban ng ating Panginoon. As long as nananatili tayo sa iglesia ng ating Panginoon, o nananatili tayo sa ating tinanggap sa ating Panginoon, kinakailangan po natin mag-grow, lumago sa ating buhay spiritual. Kaya yun yung nagiging layunin ng ating Panginoon para maging malago tayo sa ating buhay spiritual. Tanong po, sa 21, sabi po niya dito, mabuti sa akin na ako'y mabigati upang aking matutunan ang mga palabinduhan mo. Yun nga po yung sinasabi ko. Minsan may sakit, meron tayong mararamdaman na para bagang ganito ba yung yung parang minsan sa mga anak din po, di ba? Pag paulit-ulit na lang na nangyayari sa kanila, paulit-ulit mo na lang silang pinapalo. May may problema dun eh. Ibig sabihin, sa unang pag-alabala ng ating Panginoon, mga bagay na pinapakita niya, sa unang maaaring parusa niya, hindi tayo natuto, kaya minsan paulit-ulit. Pero ang sabi ng ating Panginoon, kinakailangan sa una pa lang na pagkaway ng ating Panginoon, matuto na tayo. Para hindi na maulit yung mga bagay na yun na ating nararamdaman. Ihanan ko. Pwede ba na yung COVID? Kumari, siguro lang pinalo ka na, ulit ka na naman. Sa buhay ng isa, pinalo ka ulit. Ulit ka na naman. Therefore, Paulit-ulit. Hello, paulit-ulit. Ano pa purpose ng chastisement? Sabi doon, for correction eh. So, kung paulit-ulit, wala ka pa natututunan. nabasa ko yung post mo. Oo nga eh. Yung paulit-ulit na karanasan, may dahilan daw yun. Yung parang parang maunawaan natin yung bagay na paulit-ulit natin hindi matutunan. So, ako bilang kasi kung tutusin, bilang mga magulang, kayo din naman, mga magulang, kahit paulit-ulit na nagkakamali ang inyong anak, ginagawa niyo pa rin ng effort na huwag mag-give up sa inyong mga anak, di ba? Na habaan ng pasensya, habaan yung pag-intindi. Pero ito, bilang sa side ng mga anak, kung naman natin pahirapan ng Diyos na gano'n, di ba? Kung alam naman natin na yung bagay na yun ay hindi nakalooban at nalaman na natin yun ng una, huwag na natin ulitin. Sa tingin ko yung pwedeng pa ulit-ulit, iba naman pagpalo. Pwede yun. Kasi katulad ng bata, minsan naglalaro ng lupa, di papangaralan mo for correction. Tapos minsan, di ba naman gagawin niya, o yung for correction. Yun, pwede pa yun. Pero yung same thing, yung paglalaro pa rin ng lupa, itutuloy mo yung bata, tapos yung pa rin yung kanya, tutuloy mo pa rin. Sa tingin ko, mahina na pick up ng bata, may problema na din yun. May problema din doon. So, sa ganong kaparaanan, dapat maging mapanuri po tayo sa ating buhay spiritual na hindi po ganun yung, hindi natin ng Diyos yung purpose. Kasi hindi tayo nagbe-benefit kung paulit-ulit hindi tayo lumalago spiritual. Hindi tayo nakokorek ng maayos Hindi tayo nag-grow. So, yung benefits ng chastisement, hindi natin nakating. So, hindi po yung maganda.
paulit-ulit. Kunyari, yung anak natin, paulit-ulit, lumipas na naman yung galit ng nanay, wala na naman, babalik na naman si daddy, ulitin na naman, si other day, yun na naman. Anong mararamdaman kaya natin? Mga nanay, mga magulang. Pero hindi naman sa palit na, sakit dito. Ngayon, sa mga talagang ipinanganak ng ating Panginoon, naligtas mula sa kasalanan, makikita mo na hindi rin sila makakapanatili sa Panginoon kapag matigas ang kanilang ulo. Kasi ang nakita ko dun sa paulit-ulit, matigas ang ulo yun eh. Hindi na natuto, sabi mo eh. Kaya nga yung paraan ng Panginoon sa atin. Kaya nga tayo nandito tayo, school of learning sa Sunday school, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam mo namang malabo pa rin yung mga salita niya na kaya pagkakamali, pagkakasala. Yung ba talaga yung pinapalo ng Panginoon? Pagkakamali mo, pagkakasala, alam ko yung pagkakasala eh. Matindi rin yun. Nagkakamali tayo, pinapaalalahanan ka na, pinapaalala sa'yo. Yung mga talagang pinapalo, talagang siguro gumagawa ng kasalanan eh. Pinalo na nung muna. Tapos, uulitin na naman. Baka darating ang time na, magsasawa na yung Panginoon. Hindi ka na niya, pababayaan ka na. Mag-focus naman siya sa iba, yung mga masunurin niya, huwag na naman sa'yo kasi, naman, nag-iibig ka na maraming effort sa'yo ang Panginoon, wala naman nangyayari, ng taon na, napaka-tagal na, hindi ka naman natututo, hindi naman nagsiseryoso. Parang hindi, sabi niyo paulit-ulit, hindi na seryoso sa buhay spiritual niya eh. Kapag isang Kristyano, seryoso siya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Sa isang correct pa lang, nagiging maingat na siya. Mahirap eh kapag pinalo ka, napakahirap kayo mapalayo sa Panginoon. Kaya tignan mo yung sinabi ni David. Sabi niya, Panginoon, huwag lang yung banal na espiritu mong mawala sa akin. Kasi nakita niya kung gaano kahirap ang mapalayo sa presensya ng Diyos. Subulit-ulitin mo yun. Ulit-ulitin na. Isang araw, wala na. Hirap mo nang mapagpagatayanan ka na. Pinalo ka na, lumapit ka na. Mahirap, napakahirap. Kaya mga iba na una na backslide, talagang sila, parang napakahirap mapalayo sa Panginoon. Kaya kapag umulit pa sila ulit, parang ang hirap na rin ng pananampalataya. Dati ng panahon na yun. Kaya napakaganda ko na pag minsan, napalo ka na, hindi ko alam kung parang nasa ng bawat isa. Isang anak ng Diyos, napalo na. Napakagandang lesson na yun. Na magiging maingat na siya dahil may hirap talaga na mapalayo sa Panginoon. Sa presensya ng Diyos. Dito po ang nakikita ko po dito, yung paulit-ulit na tapos sabi dito sa ating journal because dito na po tayo sa Hebrew, sabi po niya dito, let us learn our lessons well and seek to keep from making the same mistake over. So the Lord will not have you to chasten you twice for the same thing. Sa parehong bagay. Di po ba? Ang ating Panginoon, paparusahan ka pa rin. Kaya lang bilang mga Kristiyano, sabi ko nga kanina, kailangan natin yung lumago. Hindi yung matanda na tayo sa lesson ng ating Panginoon, alam na natin yung kalooban ng ating Panginoon. Patuloy at patuloy pa rin tayong magpapasaway sa ating Panginoon. At hindi na tayo na rin ay makatulong sa gawain ng ating Panginoon, na makipasan sa gawain ng ating Panginoon para sa pagtuturo sa mga iba pa. Kinakailangan matuto na tayo sa unang pagdidisiplina pa lang ng ating Panginoon. Lagi natin isipin na ginagawa ito ng ating Panginoon dahil minamahal niya ang bawat isa sa atin. Ayaw niya tayo na mapahamak sa ating buhay spiritual. Isang tanong po. Yung tanong ko, ibang Christian living yung pinag-aaral natin. Habang nabubuhay ang Kristiyano,
kailangan ba niya yung koreksyon ng Panginoon o kung nakorek ka na isang beses, hindi ka na ipokorek ng Panginoon, ganyan ba yun? Kasi tayong mga tao, we are not perfect as alam natin yung lahat, di ba? We are entitled to mistake. Kaya yung pagpapatuloy ng koreksyon ng Panginoon sa aming palagay, hindi ito matatapos habang tayo nabubuhay. Di ba? In the sense na yung pag-correct sa atin ng Panginoon, yung tinurek na tayo sa isang bagay, tapos mangyayari na naman yung ganung bagay, siguro hindi yung paulit-ulit na tinanong ni Sister Bindy. Kundi yung correction na paulit-ulit na gagawin sa atin ng Panginoon habang tayo nabubuhay. Para talagang yan nga, maging katulad tayo ni Kristo, di ba? In the sense na ang ating Panginoon hindi nagkasala o pinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Di ba? Ang ating Panginoon. So hanggang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kung mayroong dapat ituwid ng Panginoon sa atin na dapat matuwid, yun ay kailangan habang tayo nabubuhay matuwid yun. Hindi yung napakarami ng beses na itinutuwid ka ng Panginoon, hindi ka naman natuto. Hindi ka pa handa talaga na pumunta doon sa lugar ng saan naroon ng ating Panginoon. Kaya habang tayo nabubuhay, that is correct. At yung correction na ginagawa sa atin ng Panginoon, magpasalamat tayo dahil sabi na tayo binibilang ng mga anak niya para tayo ay maging karapat-dapat doon sa pangako ng Panginoon na ihahanda sa bawat isa sa atin. Yun nga, dito sa Hebreo, maganda po yung pinapakita dito na yung katanungan kanina kung yung chastisement pati sa mga hindi anak ng Diyos. Pero ito nakita natin, yung mga anak ng Diyos lang yung may chastisement. Tapos wag po nating mabigyan din yung parusa kasi yung purpose po ng chastisement for correction, to purify, to make straight at manatiling tuwid yung tao. So, masyadong negative kasi yung parusa. Pero, kumbaga ito, sa mga Kristyano, yung mangyayari sa atin na parang parusa, titake natin na para lalo tayo mapalapit sa Diyos. Yun yung purpose nun. Dito din, pinapakita, di ba katulad po sa relasyon po ng mga magulang, mas marami yung pagpapaalala, pagtutuwid, pag bata pa yung anak nyo. Pero pag binata na o may gulang na, yung idea, bihira nyo na siyang palalahanan kasi natutunan niya yung mga bagay ng bata pa. So, ganun din sa bagay na spiritual. Hanggang sa umabot tayo sa kasukdulan, katulad ng ating Panginoon. Kaya tama yung sinabi ni Kuya Ruby, habang nabubuhay tayo, gumagawa tayo ng pagpapasya, desisyon, maaaring magkamali tayo, mga salitang binibitawan, magkamali tayo. Doon maitutuwid tayo at matutuwid pa rin ang ating Panginoon. Ngayon, ang delikado, pag naging matigas yung ulo, hindi na nagpapatuwid or paulit-ulit ng ginagawa, katulad nga sinabi ni Sister Rose, ni Nina Rose. Maganda yung sinabi ni Kuya Rudy, yung sa Deuteronomy, pag matigas yung ulo ng bata, hindi na siya matuwid, babatuin siya. Sa ating implication yun, spiritual death Pag ikaw hindi magpatuwid, tuluyan kang mahiwalay, mamamatay ka na, spiritual. So, ganun po din sa atin. Kung hindi po tayo magpapatuwid, hindi tayo matututo sa ating mga kamalian, at hindi tayo magpapakorek, talagang mamamatay tayo spiritually. Yun yung purpose nun. Kaya may chastisement para manatili tayong tuwid at manatili tayong may relasyon sa Diyos. Sabi nga po dito sa verse 10 ng Hebrew, sabi, sapagkat katotohanan tayo pinarurusahan nilang ilang araw, ay sa kanilang may ginagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo makahahagi sa kanyang kabanalan. Diba? Sa kanyang kabanalan. Tapos sabi dito sa 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi kaliligaya. Yun yung sinasabi ko kanina
na para bagang yung paalala ng ating Panginoon minsan, para bagang lagi na lang ako na lang lagi. Bakit ganito na lang, lahat na lang ng ako na lang lagi. Sabi niya, hindi ikaligaya kundi ikalulungkot, para bagang ayaw ng Diyos na tayo maging maligaya. Pero ang ating Panginoon, sabi niya, God wants us to be happy. Walang ninanais ang ating Panginoon, kundi tayo ay masaya, maging masaya na maglingkod sa Kanya. Kaya dito tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging mapagpakumbaba. Handa tayo laging magpaturo sa Kanyang mga salita. Ngayon, ang salita ng ating Panginoon, yun yung nagiging paraan din niya para tayo ay laging paalalahanan. Alalahanin po natin lagi na kapag tayo nagkamali, laging-lagi ang ating Panginoon, nandyan lagi siyang magpapaalala sa atin. Hanggat hindi tayo natututo, lagi siyang nariyan para paalalahanan tayo. Kaya minsan masakit na sa ating puso, mararamdaman natin na parabagang hindi tayo minamahal ng Diyos. Pero sa ating kapanahunan po ngayon sa Iglesia ng Diyos, may mga ginagamit din ng ating Panginoon para lalo tayong paalalahanan. Nandyan yung mga matatanda sa Iglesia. Nandyan yung ating mga nangunguna sa Iglesia ng ating Panginoon. Kaya, ang ating Panginoon siya ang naglagay ng tagapanguna sa Iglesia ng Diyos. Kaya alam natin na ang ating Panginoon, ini-instruct niya sila para tayo ay matuturin sa kanyang mga salita. Kaya meron din pangaral ng salita ng ating Panginoon. Ito yung magiging batayan natin sa ating pamumuhay na ito. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay maaaring naaano sa salita ng ating Panginoon, para pagang lagi na lang tayo, isipin natin, mga minamahal na kapatid. Kaya paulit-ulit dyan na pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon kasi mahal niya tayo. Huwag tayo magdamdam sa ating Panginoon. Ito ba? Huwag tayo magdamdam sa Kanya. Kasi as long as na nabubuhay tayo sa sanglibutan ito, marami tayong mga pagkakamali. Sabi nga, ang pagkakamali hindi yan kasalanan. Ang kinakailangan lamang po natin pag nagkamali tayo, nakahanda tayo laging magpakumbaba sa ating Panginoon. Andyan lang siya lagi. Lagi siyang inaano niya yung ating puso Lagi niya tayong pinapaalalahanan para tayo ay makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Kaya yan po yung ating napag-aralan sa umagang ito na ay bawat isa sa atin ay meron tayong natutunan. Habang binabasa ko nga po ito nung nakarang araw ay talagang napagpala po ako sa aralin ito. Sapagkat nung ako'y tumanggap sa ating Panginoon, paulit-ulit din po akong pinaalalahanan ng ating Panginoon. Maraming mga pagkakataon na lumagpas din ako sa line of God, gaya ni David. Maraming mga pagkakataon, pero nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil meron siyang mga salita na laging nariyan para tayo ay matubig. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya na sa aking kabataan din ay nakilala ko ang ating Panginoon na hinigyan niya ako ng kababaan ng puso upang maging mapagtanggap sa kanyang mga salita. Sorry, may pahabol lang ako dun sa paulit-ulit. Kasi alalahanin natin mga Kristiyano na ang kaligtasan natin ay gawa ng banal na Espiritu. At doon tayo binabalaan at palagi tayo pinaalalahanan na ang banal na Espiritu ay hindi sa lahat ng panahon nakikipagtulungan. Kaya doon tayo matakot, doon tayo sa bahaging yun. Kung nakagawa tayo ng mga kasalanan, alalahanin natin na ang banal na Espiritu ang gumagawa nito para tayo maligtas. Ang Panginoon ay pag-ibig. At lagi din po natin tandaan, hindi naman tayo didisiplinahin ng ating Panginoon kung hindi tayo nagkamali. Tandaan po natin yan. Hindi gagawa ang ating Panginoon ng disiplina o parusa sa ating kung hindi tayo nagkamali. Lagi po yung sinasabi ko, lagi tayong magpakababa, laging nakahandang magpakorek sa ating Panginoon. Kaya yan po yung ating napag-aralan. Mahal po tayo ng ating Panginoon.